Yung buot gamit ng tao, meron pong mangyayari. So ito po yung ating tatalakayin ngayon dahil kapag po ulitin ko, pag hindi pa rin nababago ang ating karakter, titekin ko sa iyo sa impyerno mapupunta. Tiyak yun. Dahil walang Diyos na nasa sa katawan mo. Walang Diyos na nakatira dyan. Si Satanas ang nandyan. Dahil sabi ko ng Friday, si Satanas po, hindi po yan mababago. Kahit anong araw ang marinig ni Satanas, hindi po yan magbabago. So kung wala si Kristo sa buhay ng tao, hindi po yan magbabago. Tandaan niyo po yan. Amen. Tulad ng sinabi ko, yung po, meron pong nangyayari. Genesis chapter 6, verse 5 to 7. Tingnan niyo po ang nangyari dito. Sa galit ng Diyos, verse 5, and God saw that the wickedness of man, ayan. So yung mga kasamaan ng tao, okay, makita ito ng Diyos, was great in the earth. So nakita ng Diyos, ito po ay sa panahon ni Noah, nagalit ang Diyos. Amen? At sa kanyang galit, dahil buong daigdig sabi niya, and that every imagination of the thoughts of his heart was only evil continually. At ngayon po, mas matindi po ang kasamaan ngayon. Lalo, tingnan nyo sa politika natin, manood po kayo ng mga hearing. Ang daming korupsyon. Buong mundo po yan. Mga taong binoto ng taong bayan para pag sila din ang pasaway. O, hindi ko po nila lahat. Pero yan po na nakikinig kasi ako ng mga hearing. So, anong dahilan? Sapagkat naglipa ngayon ang kasamaan. Tulad ng panahon nito, nag-aasabi rito, and it repented the Lord that He made man. Okay, yun po nga. Nagsisi ang Diyos. Pero ang Diyos, nagsisi, bakit niya panilikha? So, ibig sabihin, kapag ang tao hindi nagbabago, nagsisisi ang Diyos, bakit nilikha ka pa? Bakit sabi mo, dumadalo naman ako, nagsisi pa naman ako, okay siguro ko. Ang Diyos, nagsisisi sa iyo, dahil wala kang pagbabago. Ay, hindi ko ito sa Genesis po ito, 5 ha? 6:5. Okay, sabi yan. 6. And it repented the Lord that He made man on the earth, and it grieved Him at His heart. So nagsisisi ang Diyos. So, ang Diyos pala nagsisisi kapag ang tao kasamaan ang ginagawa. Ayaw niyang sumunod. Ayaw sumunod ang tao dito. Wala lang dito ang sumunod. Sa buong mundo. So nagalit ang Diyos sa buong daigdig. Lahat ng tao. Nagsisi siya. At naman yung sinasabi, yung mga ayaw magbago. Mabuti pang hindi ko nanilikha ito. Pasaway lang naman. Okay. And it repented the Lord that He made man on the earth. And it grieved Him at His heart. So nag-grieve ang Panginoon sa kanyang puso. Sabi siya Tagalog, nalumbay sa kanyang puso. 7. Ano ang naging bunga ng galit ng Diyos? Yung kalubayan, nalungkot siya. Nagsisi siya, bakit niya panilig ang tao? Ano ang resulta? And the Lord said, hindi ba? Yan. I will destroy man whom I have created from the face of the earth, both man and beast, and the creeping thing, and the fowls of the air, for it repented me that I have made them. Ano sabi niya? Dahil sa hindi nagbabago ang tao, ayaw sumunod ng tao. Wawasakin ko ang tao. Kaya na marami pang pupunta sa impyerno dahil ayaw nila sumunod. Naririnig naman. Biyernes, Linggo. Pero ayaw naman sumunod. Sabi ni Lord, I will destroy man whom I have created from the face of the earth, both man and beast,
and the creeping thing. So lahat. Ibon man, mga hayop, mga gumagapang, sapagkat na niya ay nagsisisi po, bakit ko pa siya ginawa na? Okay, so di ba nakakatulog yung gano'n na nagsisisi ang Diyos, bakit ka panili ka? Ang dahilan hindi ka sumusunod. Amen, ulitin ko ang papasok lamang sa langit, karakter. Yan po ang lagi natin. Karakter, wala pong tayo maliban sa karakter. 8. But Noah found grace in the eyes of the Lord. So mabuti na naman, natagpuan si Noah na mayroong nabigyan si Noah ng biyaya. Ni Noah, ang asawa, 3 anak, mga asawa, 8. So may naiwan nung panahon ni Noah, 8 na pinagsimulan ulit ng mga tao. Okay. So nakita niyo ba, ano ang naging bunga ng galit ng Diyos? Ginunaw ng Diyos ang buong mundo. Okay, tingnan naman natin ang galit naman ng tao. Proverbs 29, verse 22. Sabi po ng Bible, an angry man, ayan, ang taong magagalitin ay humihila ng kalitan. So pagka pala ito ay magagalitin, may mahahawa ka ng galit mo. Kaya sabi ito, humihila ng kalitin, sabihin, magkakasagutan kayo. Kasi magagalitin ka. So humihila ka ngayon, dalawa na kayo. O baka ito naman ito sa kung sino yan sa bahay mo. Ibig sabihin, dadami ito na karakter na magagalitin. Sabi na, at ang mainiting tao ay nananagana sa pagsalansan yun. Kaya dadami tuloy ang naglalaban dahil doon sa umpisa ng galit. Kaya, lagi pong may resulta ng galit. Kaya kung tayo po ay magagalitin, tuwing pinarinig tayo, natin ay gusto, magagalit na tayo. Hangawak po yan. Amen. Ngayon, ano ang magiging resulta pa dito? Bukod sa hahawak, ano ka palaluan? Ayan na. Nandiyan na po yung pride. Nang tao ay pagbababa sa kanya. Lumapit na ito sa ang pride sa buhay ng tao, doon na siya ibabagsak ng Diyos. Wala pong nagmamataas na hindi ibabagsak ng Diyos. Amen. Psalms 37. Psalms 37. Verse 8. Ano po sabi dito? Salmista. Maglikat ka ng pagkagalit. Yan, so ibig sabihin, itigil mo ang galit. At bayaan mo ang puot. Iwan, lalo na kung ito'y puot na. Dahil ang puot po, nagiging kriminal ka na dyan kapag ikaw ay may puot na. Ang galit, hindi po yung masyadong masama. Okay, pero yung puot na, iyan na po ang pumapatay. Ano ang ebidensya na pumapatay ang galit? Okay. Maglikat ka ng pagkagalit at bayaan mo ang puot. Huwag kang mabalisan. Iya'y maghahatid lamang sa paggawa ng kasamaan. So yung galit, isang ibinubunga ng tayo'y laking galit, nagiging masama po tayo. Amen? Sa paggawa niya ng kasamaan. For evil doers shall be cut off. Ano mangyayari sa gumagawa ng masama? Ito sapagkat ang mga manggagawa ng kasamaan ay mga hihiwalay. Ngunit yaong nagsipaghintay sa Panginoon ay mga mamana sila ng lupa. Now, tingnan niyo po itong Genesis 4. Bunga ng galit.
Ano po ang nangyari? Genesis 4, verse 3. At nangyari ng lumalakad ang panahon ay nagdala si Cain ng isang handog ng mga bunga ng lupa. So tingnan niyo po si Cain, worshipper po si Cain. Naturuan din sila naturuan siya ni Adan ang samba. Kaya tuwing oras ng pagsamba, sabi rito, nagdala si Cain ng isang handog ng mga bunga ng lupa sa Panginoon. Nag-aalay po si Cain. Believer din si Cain. Kasi kung hindi siya believer, bakit siya nag-worship? O nag-aalay si Cain. So nag-worship siya. At nagdala rin naman si Abel ng mga panganay ng kanyang kawan at ng mga kapal ng mga yaw na pili ng Panginoon si Abel at ang kanyang nandun. So si Abel naman, nag-worship din, nag-alay din. Pero ang kanyang alay ay, sabi ito, mga panganay ng kanyang kawan at ng mga taba ng mga yaw. So nagustuhan ng Diyos ng alay ni Abel. Okay, so sinikain, ang alay niya, yung mga magagandang bunga ng kanyang mga halaman. So, okay rin sinikain. Yung pinakamaganda niyang bunga, iyon ang hinandog niya kay sa Diyos. Dapat hindi nilingap si Cain at ang kanyang handog. Okay. So ngayon, nakita kasi ni Cain, bakit yung alay ni Abel, tuwid ang puso, diretso sa langit. Yung kay Cain, sabog. So anong ibig sabihin nun? Ayaw tanggapin ng Diyos. So hindi po lahat ng alay tinatanggap. Bakit tinatanggap ng Diyos yung alay ni Abel? Una, matuwid si Abel. Mas tunurin si Abel. Si Cain, puro kontra. So sabi nito, na dapat hindi nilingap si Cain at ang kanyang mundo. Ano naging resulta? At nag-init na mainam si Ayun. Nagsilos. Siguro, nagsilos si Cain dahil nakita niya, ganda-ganda ng usok ng handog ni Abel. Parang poste. Samantalang si Cain, andun na sa baba. Sabog, kalat yung usok niya. Si Abel, diri-diretso na. So nagsilos ngayon si Cain. Nagalit si Cain. Pati sa Diyos, nagalit siya. Ano nangyari? At namanglaw, di ba, si kanina, yung galit, nalumbay si Lord. Nung nagalit si Lord sa tao, nalumbay siya, namanglaw. Si Cain, gano'n din nung siya nagalit, at namanglaw ang kanyang mukha. Hindi siguro may pintuan. Hindi may drawing. At sinabi ng Panginoon kay Cain, bakit ka nag-iinip? Bakit ka nag-iinip Cain? At bakit namamanglaw ang iyong mukha? Bakit ka nalulumbay Cain? 7. Kung ikaw ay gumawa ng mabuti, di ba ikaw mamarapatin? O yun. So kung mabuti dyan ang gagawin ni Cain, siya. At kung hindi ka gumawa ng mabuti, ay nahahandog na yung kasalanan sa pintuan at sa iyong pahihiro ng kanyang nasa at ikaw ang papaminoon niya. Okay. At yun sinabi ni Cain sa kanyang kapatid na Abel. So, nung usap si Cain ng Diyos, pinagalitan siya ng Diyos. Ngayon, inausap ni Cain si Abel. Sinabi ng Diyos sa kanya. So, ngayon, ano nangyari? At nangyari, nang sila'y nasa parang ay nagtindig si Cain laban kay Abel na kanyang kapatid at siya'y kanyang pinatay. So yung galit, kamatayan po ang ginagawang resulta nito. So kung tayo po ay laging galit, kaya tingnan nyo, pag may galit na, may namamaril. Tama? Sa galit niya, namaril. Sa galit niya, nasaksak. Sa galit niya, binato na bato. So nagagawa ng galit. Kung ano lang sa isipan niya. Kaya nung sabi niya kanina, maglikat ka, iwasan mo ang galit. Sapagkat po ang patayan.
So pinatay ni Cain ang kapatid sa galit. Alin? 9. At sinabi ng Panginoon kay Cain, naroon si Abel. Dahil alam ng Diyos na pinatay niya si Abel. Tinanong. So, tingnan niyo po, tatanungin tayo ni Lord, nasaan yung mga kapatid niyo? Amen? So, responsible po tayo sa mga nawawalang kapatid. Saan naroon si Abel na yung kapatid? At sinabi niya, ayaw ko. Hindi ko alam. Ako may tagapagpantay sa aking kapatid. Kita niyo, pati kay Lord. Sumasagot si Cain. Yan po ang mga lahi ni Cain. Amen, lumalaban po yan. Ang lahi ni Cain, si Satanas pa nandiyan, lumalaban po yan. Sa mga lingkod na Diyos, lalaban yan. Amen? Okay. Ayan. At sinabi niya, anong iyong ginawa? Ang tinig ng dugo ng iyong kapatid ay dumadayo sa aking bulat sa lupa. Amen. Ano naman, naging resulta kay Cain, nung galing niyang pagpatay. 11. At ngayon, sinumpak sa lupa. So yan po masakit. Kapag tayo, hindi natin wala tayong temperance, ay sumpak ka. Kaya marami pong hindi na nagbabago kasi pinasok na yun ang sumpak. Hindi na yung nagbabago. Bakit? Si Satanas pa nandiyan. Si Satanas, ulitin ko sinabi ko ng pwede. Kailanman hindi po magbabago si Satanas. At kung ang si Satanas ang nandiyan sa tao, hindi na po yung magbabago. Hindi na yung buhay na. At ngayon, sinumpak ka sa lupa na siyang nagbuka ng bibig na tumanggap sa iyong kamay ng dugo ng iyong kamay. Amen. Punta po tayo sa James para makita natin natin. James, kung paano natin ito paglalabanan. James chapter 1, verse 20. Tingnan niyo po ang talatang ito. For the wrath of man, sapagkat ang galit ng tao ay hindi gumagawa ng katwiran. Ano sabi? Yung galit daw ng tao, kailanman hindi po ito magiging makatwiran sa harap. Kaya ihiwalay ninyo ang lahat ng karumihan at ang pang-apaw ng kasamaan at tanggapin ninyo na may karumihan ang salitang itinanim na makapagliligtas ng inyong mga kaluluwa. Kanina, kung ang prophecy ni Bobby ay talagang totoo at hindi laman, anong sabi kanina? Sumunod kayo sa naririnig niyo dito. Ano Bobby? Totoo ba yan? O gawa-gawa mo lang? Ang Diyos po nagsasalita yung kahit sino pwedeng gamitin. So ang tanong, iyon bang prophecy na yun? Handa tayo sumunod. Makinig kayo. Gawin ninyo kung anong naririnig nyo. O pagkatapos nito, wala yan. Hindi ko siya kinausap tayo ng malay ko magpaprophecy siya eh. Okay. So tayo, kinausap tayo ng Diyos. Sumunod kayo sa naririnig nyo. Hindi po ako may sabi no. At hindi po ako umaakirito kung ano mabasa ko, hindi na sinasabi ko. Bible po ito, kaya mo Bible po tayo ngayon. Okay, so sabi niya, kaya iniwalay ninyo ang lahat ng karumihan ng pagkakaroon ng sama at tanggapin ninyo at magkakuha ng salitang itinanim. Ay yung salita na makapagliligtas ng inyong mga kaluluwa. So ang magliligtas ng ating kaluluwa, yung naririnig natin. So kung hindi ko tayo ito, kung hindi ka susunod dito, impyerno ang diretso mo. Amen. Pagdating sa verse 22, yun na. Datapwat, maging tagatupad kayo. Ayan. Sunod tayo ng naririnig natin. Ang salita. Ayan, salita. Ito, naririnig natin, salita. Maging tagatupad daw tayo. At huwag tayo pakinig lamang. Huwag natin binusog na rin natin ang tenga natin. Walang nangyari sa karakter. Walang nabago. Importante po ang karakter dito. Iyan lang ang papasok sa langit. Hindi po lamang. Wala pong papasok na naman doon. Karakter.
Yun lang ang tanging madadala ng isang tao. Okay. At huwag tagapakinig lamang na inyong dinadaya ang inyong sarili. Kapag pala hindi natin isinasagawa, yung naririnig natin, niluloko mo ang sarili mo. Dumano ka, natakot ka, nagkasyumina ka, gumastos ka, nang wala namang nangyari. Bakit? Kasi hindi ka naman nakikinig. Sinayang mo yung pagpunta mo rito. Amen. Okay. 23. Sapagkat kung ang sino man ay tagapakinig ng salita, hindi tagatupad, ay katulad siya ng isang tao na tinitingnan ng kanyang talagang mukha sa salamin, sapagkat minamasdan niya ang kanyang sarili at siya umalis at pagkakay kanyang nalilimutan kung ano kayo. Di ba tayo, pag tayo po ay nagsasalamin sa ngiti, makikita mo doon kung may dumi. Ang mukha mo, kung nakaayos ng buhok mo, nakakatulog ang salamin. Makikita mo kung meron ka pang dito sa mata, may kulay dilaw. O meron ka, kung ang nag-eyebrow ka, meron bang eyebrow dito? Baka tabingi. Sino? May nag-eyebrow, di ba? Wala. So, makikita mo kung may dumi ka sa mukha. At sabi po ng Biblia, ang salita ay salamin. Sa pamamagitan ng salita, ay makikita mo kung meron kang mali. Kung meron kang nagagawa na mali, makikita mo sa salita, siya magsasabi kung mali. Mali ka. Well, sabi nito ni Santiago, ni James, kung ang sino man ay tagapakinig ng salita at hindi tagatupad, ay katulad siya ng isang tao na tinitingnan ka lang talagang mukha sa sarili, sapagkat minamasdan niya, may nasarili, umalis at pagkakay ka niya nalimutan kung ano siya yun. So kung tayo po ay matapos natin mapakinggan ang salita, pero hindi naman natin ginagawa, para tayo nagsalamin, na pagkalikod mo sa salamin, nalimutan mo na kung sino ka. Pag-ibig mo, nandito tayo sa salamin, naririnig natin ang salita. Pero pag uwi natin, nalilimutan na magbulan din ka. Yan po ang maraming tao, makikinig, pag-linggo, makikinig, Biyernes, pero pag uwi, yun narinig niya, nalimutan niya. Wala na siya maalala. At yan po ang masaklap. Anong karakter ang maayos sa ganong klaseng pakikinig na hindi naman siya tagasunod? Nalilimutan niya. Yung narinig niya, ang dami niyang narinig ngayong linggo, pag uwi, nalimutan na yung narinig. Ang Kristiyanong nagmamahal sa salita, pinupulay niya po ito hanggang sa bahay. Para pag may nagtanong sa kanya, i-share niya, ito ang tama. Amen? 25. Ngunit ang nagsisiyas ng saktan ng kautusan, ang kautusan ng kalayanan na piling gayon, na hindi tagapakinig na lumilimot o hindi tagatupad na gumagawa, ay pagpapalain ang tao ito sa kanyang ginagawa. So ang blessing, para lang ito sa tagasunod. Ano ba blessing? Sunod. At, may prophecy. Hindi ko po yung gawa-gawa. Amen. Ngayon, kung naniniwala kayo sa prophecy, makinig tayo, gawin natin. Dahil kung hindi natin isa sa katuparan, yung narinig natin, sayang ating mga pakyaran. Dahil baka, sabi ko na, lagi, check. At hindi lamang check, evaluate yourself. Paano pang evaluate pastor? Ganito. Sa mga nag-aaral, ini-evaluate po yan ng mga teacher. Sa bawat subject, tinitingnan ng teacher kung sumusulong ba siya sa subject na yun. O anong grade niya sa first grading? Ano na sa second grading? Ano na sa third, sa fourth class grading? Ang nag-i-evaluate po niyan, teacher. Amen? Pero dito, tayo po ang mag-i-evaluate sa ating sarili. Sumusulong ka ba? Yung bang umuunlad ba ang pagiging Kristiyano mo? O stagnant o patras pa? Kasi tingnan nyo, may mga binata, noong sila ay binata pa, o
mga dalaga, no sila dalaga. Mababait sila. Pero kung kailan sila napunta sa Kristiyanismo, iba na ang ugali. Eh di mas mabuti pa pala kung hindi siya Kristiyano. Maganda ang ugali. Pero nung napasok na sila sa Kristiyanismo, iba na ang ugali. So, tanong, saan tayo doon? Kinakailangan na umuunlad ang ating karakter, hindi pa urong o hindi istagnan. May nakikita sa ating pagbabago. Dahil kung hindi tayo nagbabago, sa impyerno pa rin pupulugin dahil si Satanas hanggang dyan sa buhay mo. Kaya hindi ka nagbabago, ganyan ka na. Kasi walang Diyos na nandun. Dahil ang Diyos ko ang nagbabago sa tao. Hindi tayo, lalo na Satanas. Hindi tayo nagbabago sa buhay natin, Diyos. Kaya kung nandiyan ang Diyos, nagbabago ka. Amen. Ngayon, sabi dito, iyan ang pagpapalain ng Diyos. Sino yung tagatupad sa salita na kanyang naririnig. Amen. Kasi ito, yung bang salita tumatalab sa atin? Tumatalab ba ba? Yung bang naririnig natin tumatalab pa sa ating buhay? Dahil kung hindi, kawawa naman tayo ng kapatid. So kailangan bawat salita na naririnig natin, ito'y natatanggap natin, nag-absorb sa ating buhay, at nakikita ang paglago ng ating nanampalataya. Hindi po tayo naman taga pakinig. Okay. Tingnan niyo po dito sa Matthew 5. Matthew 5. Verse 21. Tingnan niyo po sa You have heard that it was said by them of old time, Thou shalt not kill, and whosoever shall kill shall be in danger of the judgment. Okay, so, huwag ka niyang papatay. Ang sino mong pumatay ay mapapasapanganin sa kahatulan. 22. Dapat sinasabi ko sa inyo na ang bawat mabuo sa kanyang kapatid. Ano yun po? Yung ulitin ko yung gamit, medyo magaan-gaan yun. Sabi niya ng Panginoon, sinunod ko ito kulay ko Yan. Datapot sinasabi ko sa inyo na ang bawat mabuo sa kanyang kapatid ay mapapasapanganin sa kahatulan. At ang sino mong magsabi sa kanyang kapatid, wala ka, ay mapapasapangalit sa talibrin. At ang sino mong magsabi, tulog ka, ay mapapasapangalit sa impyerno ng puso. So yung po, ito po yung galit na hindi na nakaalis. Araw-araw na lang galit ka. Meron kang taong kinagagalitan. Araw-araw na lang. Hindi ba tanggal yung tao? At tuwing makikita mo yung taong yun, may galit ka. Kriminal ka po noon. Kriminal ang taong hindi nakaalis ang galit. Kaya sabi ko sa inyo, katulad ng minaririnig tayo na pinatamaan ako. Galit po ang nagdadala ng tampo na yan. Amen. O saan ka pupulutin yan? May put ka na. Tuwing makikita mo, nandiyan yung inggit, makiinggit ka. Magkakasama po yan. Kasi yung galit niya, dahil nainggit siya, dahil malapit sa Diyos, si Abel, nainggit siya. At ito din mga ganun. Normal po yan na kapag kang tao, malapit sa Diyos, marami pang galit yan. Kapag sumusunod ang tao sa Diyos, maraming galit siya. Yung iba na iinggit. Baka dito mga kapatid, pag may mga kasama akong kapatiran, baka nainggit din kayo. Kasi may mga ganun tao na pagkakasama sa asawa ng pastor, yung ganito, ganyan, nainggit. Tama ka rin. Huwag natin gagawin yun. Dahil yung inggit, magbubunga yan ng buo. Criminal ka. Paano ba yan mapunta
Ngayon, isa pang kriminal. Ang kriminal po, ang pagpatay ng tao, hindi po lamang yung pisikal. Kapag nagtanim na tayo ng buko, nakapil ka po isa na ng kriminal. At ulitin ko po, normal lang kapag ikaw ay naglilingkod sa Diyos, mayroong galit sa iyo. Pero kung tayo po ay Kristiyano, aalisin natin ang galit, lalo na sa kapatid. Amen? Ito po ang sabi ko nga sa kapatid natin kahapon. Ito po. Kasi tayo, ang hinihintay natin humingi ng tawad, yung nagkasala. Di ba? Yan ang ating nanaw. Pero sabi dito nilo, kaya kung inihahandog mo ang iyong hain sa dambana, at doon ay maalaala mo na ang iyong kapatid ay mayroong anumang laman sa iyo. Halimbawa, mayroong kapatid galit sa iyo. Ang expectation mo, yung may galit sa iyo, yung may kasalanan sa iyo, ang siyang lumapit. Diba? Yan ang ating pananaw. Na, kasi hintayin ko na lang humingi ng tawad sa akin. Pero, iba, sabi rito, kaya kung inihahandog mo ang iyong hain sa dambana, at maalala mo na ang iyong kapatid ay mayroon anumang laban sa iyo, iwan mo roon sa harap ng dambana ang hain mo, timawang ka ng iyong lakad, makipagkasundo ka muna sa iyong kapatid, at kung magkagayon ay magbalik ka, at ihandog mo ang iyong hain. So, hindi ko yung may nagawa sa iyo. Ang lalapit, ikaw. Hello? Kaya ba natin? Na hindi sila kasi may nagawa silang kasalanan. Ang hinihintay natin, puntahan ka, humingi ng mali. Kaya mali. Ikaw ang pupunta doon sa nakagawa sa iyo. Makipag-ariglo ka. Nakita niyo ang Panginoon, iba sa pananaw natin ng Panginoon. Kaya nakita niyo, sa atin, gusto natin puro, di ba? Blessing. Ayun. Kay Lord, kasi nasa aming mga taong, mapalad ang laging meron. Pero kay Lord, mapalad na rin. Iba si Lord. Mas mapalad ko, mamili ka. Ikaw yung laging nangihingi o ikaw yung namimigay. Ano sa dalawa? Nangihingi ka? Kaya ka nangihingi kasi walang-wala ka. Pero kung namimigay, kaya namimigay ang meron yan. Amen? Okay. Galasya. Tingnan niyo po ang Galasya para makita natin ang ating mga sarili. Chapter 5, verse 22. Kapag ito ang nasa atin, makakaasan. Okay? Yan. Datapot ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig. So kapag ikaw ay nasa sa iyo ang Espiritu ng Diyos, meron kang pag-ibig sa kapwa lalo na sa kapwa. Yung poot mo, mawawala na yan. Yung galit mo, mawawala yan. Kasi may pag-ibig ka. Pero kung puro ka galit, pag-ibig yan. Okay? Ang pag-ibig, pag kinokorek mo, kasi ang pag-ibig ay koreksyon. Pero hindi yung lagi kang galit. Ano pa? Joy. Lagi kang nagagalak. Hindi yan. Ang kanta, this is the day that the Lord has... Ikaw naman. Alam. May kagalakan ang isang may pag-ibig. Kasi ang inunan niya dito, fruit of the Spirit is love. Love, ang una. Kaya pag meron kang love, may kagalakan. So pag may kagalakan ka, hindi ka nagalit. Okay? Peace. Hindi ka magulo. Amen. Kaya pag ang tao may Espiritu ng Diyos, nandiyan sa kanyang Diyos, hindi po siya magulo. Long suffering, nagtiyang-tiyaga na siya. Marunong na siya magtiyaga. Okay? Ano ba?
Gentleness, or kagandaang loob niya. Goodness, nagiging mabuti siya. Faith, nagiging totoo siyang mananampalataya. Ano ba? Kamuan, meekness, temperance. Kapag nandiyan pala ang Diyos sa iyo, meron ka ng pagpipigil sa sarili mo. Amen. Kasi kung alam niyo, kung hindi ka marunong magpigil sa sarili mo. Noong araw, wala rin akong temperance. Amen. Ilan na ba ang pinamakan ito? Yung ako'y magulo pa. Kasi wala akong temperance. Pero ngayon, minura ko sa ikbang. Nakangiti pa ako. Hindi mo pinatulan. Kung noon niya ako minura, yung ako. Yan kung ibig sabihin na, wala na yung galit sa iyo. Kasi may Espiritu ng Diyos dyan. Kung wala ang Espiritu, kaya ka nagagalit kasi yan na, walang Espiritu ng Diyos dyan. Kaya ka nagiging tampuhin. Amen. O, ano pa? Laban sa mga gayong bagay ay walang kapusan. So, nalusutan mo lahat dahil ang Espiritu ng Diyos nariyan ang Diyos sa iyo. Amen? And they that are Christ have crucified the flesh with affection and lust. So, sabi niya, at ipinako ang krus ng mga nakay Kristo Jesus ang mga nakasama ang nasamang pita ng nakakalalim. So, kaya nagiging mabuting tao. Nagiging righteous tayo sa paningin ng Diyos kasi nandyan ang Panginoon. Alam niyo ang paggabay ng Diyos, hindi po lang sa blessing o pag-iingat. Higit sa lahat yung karakter natin, binabantayan po ng Diyos yan. Kasi masisira, parang ganito. Kung ako may mga anak na, hindi gumagawa ng tama, ako pulaan din ako. Pastor yun. Di ba? So kaya iingatan ni Lord yung testimony mo para hindi mapulaan ang tatay natin. Kaya paano yan? Kung nakikita na ng tao, nagsisindi ng sigarilyo, naglakas. Ayan ba niyang bunagin? So, di pinahiya mo ang Panginoon. Amen? Ngayon, tingnan niyo po dito sa 1 Corinthians. 1 Corinthians. Chapter 13. Ito masalas natin itong pag-aralan. Tingnan niyo po verse 1. Kung ako'y magsalita ng mga wika ng mga tao at ng mga anghel na dapat wala akong pag-ibig. Ayan. At ako'y naging tanso na tumutunog o patingaw na umiang-alimaw. So, kahit nagtatans ka, nagpaprapisi ka. Ayan. Pero wala akong pag-ibig, para ka lang tanso. Tingnan niyo po ang tanso na lalo kong puro. Tumutunog lang yan, pero wala akong pakinabang yan. Sabi yan. At kung magkaroon ako ng kaloob na panguhula, yan, papisi. At maalaman ko ang lahat ng mga hiwaga, alam mo lahat ng mensahe. Lahat na may tatago sa'yo, lahat alam mo. Kung baga, nakakagaling mo na. At ang lahat ng mga alaman. At kung magkaroon ako ng buong pananampalataya, na ano pa, mapapalipat ko ang mga bundok, wala akong pag-ibig, ay wala akong kabuluhan. Kahit alam mo, lahat ng mensahe, pero wala akong pag-ibig, wala akong pag-ibig. Verse 3. At kung ipagkaloob ko ang lahat ng aking mga tinatanggi, giver ka. Giver ka. O pang ipakain sa mga duta at ibigay ko ang aking katawan o kung sunugin na dapat wala akong pag-ibig, ay walang pagkinabangin sa akin. So wala rin. Kahit giver ka. Kasi karakter po ang hinahanap ni Lord. Pag-ibig. Kasi pag may pag-ibig ka, mamahalin mo ang kapatid. Mamahalin mo ibig sa lahat ng salita mo. Kaya nga yung fellowship, hindi mo ito iiwasan.
dahil dito ka nakakapakinig. Dito po tayo nagbabago sa pamamagitan ng ating palikinig. Ngayon, ano po ang ebidensyang nandyan sa iyong pag-ibig? Sabi dito, verse 4. Ang pag-ibig ay mapagpahinuho. Sa ibang termino po ito, mapagpasinsya ka. Mapagpatawa ka. Kapag may pag-ibig ka, parang isang nanay na nagkamali ang anak, handa lagi magpatawa. Yan po ang nanay, di ba? So, ganun daw ang may pag-ibig, handa lang magpatawa. So, nagkasala sila. Ano pa? Magandang loob. Ha? Kain. Ang pag-ibig ay hindi nananaghili. O, hindi silusok. Hindi ko ka magsilos kapatid. Kung merong laging kasama si pastor, laging kasama ang asawa ng pastor, huwag ka mag-ingit dyan. Amen. O, di ba? Kung nakita kasama ni pastor, kasama ng asawa ng pastor yung takbo, hindi tayo dapat ganun. Ang pag-ibig ay hindi nagmamapulit, hindi mapagpalalo, hindi nag-uugaling mahalay, hindi hinahanap ang kanyang sarili, hindi nayayamot, hindi inaalumana ang masama. Yun po ang may pag-ibig. So lahat ng bagay mapapalis mo. Pero, dito po sa pulpito, kasi house of correction po ito, pulpito, dito tayo pinag-pray. Pero pagbaba dito ng pastor, pantay na tayo dito, dalang mata. Dito, kasi salita ito ng Diyos, ang tinutulog dito upang tayo ay iayos ang ating mga karakter. Dahil ulitin ko, pag hindi po naayos ang ating karakter, titiyakin ko sa iyo sa impyerno na rin. Amen? Ano pa? Hindi nagagalak sa kalikuan, kundi nakikigalak sa katotohanan. Lahat ay binabata. Lahat. Sinabing binabata, nagsasakripisyo ng pag-ibig. Amen? Lahat ay pinaniniwalaan, lahat ay inaasahan. Lahat ay tinitiis. Nagiging matiisin po ang may pag-ibig. Hindi natin ngayon sa mga tahanan. Bakit may mga nanay, mga tatay na kahit may mga nakita po ako, nagtitinda lang. Ang iba isda. At sa bata, nakakita ko doon. Nagtitinda siya sa Olongapo. Ang tinda niya isda, mga bangos, mga tiniis niya yun ng ilang taon. Para makapag-aral yung mga anak. Iyan po ang may pag-ibig. Nagtitiis. Kasi mahal mo ang pamilya mo. Amen? At sa darating ang araw, ikaw naman, mag-aasawa ka, mag-aasawa rin. Ganon din ang gawin nyo sa pamilya nyo. Tiisin nyo rin. Bunga yan at makikita nyo, may bubunga ang pagtitiis. Laging merong magandang resulta kapag tayo marunong magtiis. At dito, kung tayo makapagtitiis sa gawa ng diablo, sa gawa ng salibutan, may maganda pong ibubunga yan. Amen? Dalawa na lang balata. Dito po sa Ephesians 4. Ephesians chapter 4. Verse 13. Sabi po ng 13. Let all bitterness and wrath and anger. Iba po yung wrath sa anger. Wrath po, anger, galit. Okay? And clamor and evil speaking. Okay, so, kaya po ang nangyayari. Pag naging puto po ito, ano mangyayari dito? Nakapagsasalita na lang ng masama. So sabi niya, be put away from you. Iwasan niyo yun. With all malice. And be ye kind one to another. Tender-hearted. Forgiving one another. Amen? Even as God for Christ's sake hath forgiven. Si Lord, sino ba tayo?
Sabi po ng Biblia, walang taong hindi nagkasala. At sa mata ng Diyos, ang makasalanan marumi po. Pero dahil sa kagandahan loob ng Diyos, pinatawad tayo. So, sino tayo para hindi rin magpatawad siya kung may nagagawa sa atin? Huwag tayo magtatanim ng sa loob. Upo. Kasi criminal ka na po yun. Okay. Kasi yun po, may nakikita ko sa ibang ano, na hindi matanggal-tanggal ang kanyang selos, galit, inggit. Hindi po maganda yan sa kanyang dadalhin na selos at galit. Sabi rito, iwasan niyo yan. Ang lahat ng kapahitan at kagalitan at pagkakalit at kadaldalan at pangliliba ay mga alis nawa sa inyo pati ng lahat ng masasamang akala. At magmagandang loob kayo sa isa't isa, mga mahabagin, na magpatawaran kayo sa isa't isa, gaya naman ng pagpatawad sa inyo ng Diyos ko Kristo. Tayo po tinatawad dahil gano'n. So wala po tayong karapatan sa kapatid na manatili ang galit. Galit, naman na yun. Magalit ka, pero huwag mong gawin po. Ano yung po? Ang galit po, nagalit ka, mamaya, hindi ko na. Ang po, umaga ka nagalit, dinubugan ng araw, inabot ng kinabukasan, puot na yun, kriminal ka na. At wala pong papasok sa langit ng kriminal na hindi nagtatanggal ang galit mo sa atin. Okay? 1 John. 1 John. Dito po tayo makakapit. 1 John chapter 3. Verse 10. Tingnan niyo po ang payo ni Juan. In this, the children of God are manifest, and the children of the devil. So, saan tayo ito? Children of God, or children ng mga demonyo? Saan tayo ito? Eh, ano ang ebidensya, pastor, na tayo nasa Diyos at tayo nasa demonyo? At ang mga anak ng ang sino mang hindi gumagawa ng katwiran ay hindi sa Diyos. Ibig sabihin, pag hindi matuwid ang ating ginagawa, hindi tayo sa Diyos. Di ang hindi umiibig sa kanyang kapatid. Pag hindi mo maibig ng kapatid, ibig sabihin, hindi ka sa Diyos. Kanino ka? Kung hindi ka sa Diyos, kanino ka? So, ang ebidensyang ikaw ay nasa Diyos, mahal mo ang kapatid. Amen? 11, sapagkat ito ang pasabing inyo narinig buhat ng pasimula ng mga kaibigan tayo sa isa't isa. Amen? So ano po ang utos ng Diyos? Kasi sabi ko na sa inyo, ang 10 Commandments, Old Testament, 10 Commandments. Pero nang dumating si Lord, Luke, chapter 10, verse 27, yung 10 Commandments, sabi niya, hinati niya sa dalawa. Ano yun? Ibigin mo ang Diyos, higit sa lahat, ibigin mo ang iyong kapwa. So, naging dalawa na lang. Bakit? Kasi yung 10 Commandments na yun, ang 5 noon, pag-ibig sa Diyos, yung 1 to 5. Pag-ibig sa Diyos, yung mula naman 6 to 10, pag-ibig sa kapwa, huwag kang papatay, huwag kang mamano, etc. Ibigin mo ang mga magulang. So, kaya yung 10 Commandments, dalawang utos lang po yun. Pagdating ni Jesus Christ. Subalit, nung umalis si Jesus Christ, at si Pablo, Galatians 5:14, sabi ni Pablo, sapagkat ang buong kautusan ay nakuha sa isang pangungusap lang. Ano yun? Ibigin mo ang iyong kapwa katulad ng pag-ibig mo sa iyong sarili.
So, Old Testament, 10 Commandments. Pagdating ni Jesus Christ, 2 Commandments. Pagdating ni Pablo, 1 commandment na lang. Pag-ibig sa kapwa. Bakit? Sapagkat kung hindi mo maibig ang iyong kapwa, hindi mo kayang ibigin ang Diyos. Kapwa mo nga, hindi mo maibig, Diyos pa, hindi mo naman nakikita. Paano mo maibig ang hindi mo nakikita? Amen. Kaya nga hindi ka makasunod kasi hindi mo naiibigan yun. Ano sabi niya ito? Hindi gaya ni Cain na siya'y sama-sama. Ha? At pinatay ang kanyang kapatid. At bakit niya pinatay? Sapagkat ang kanyang mga gawa ay masasama at ang mga gawa ng kanyang kapatid ay matuwid. Matuwid at masama. Matuwid sa Diyos. Masama. Amen. Sabi ko na sa inyo, tumatalag pa ba ang salita sa atin? Kasi kung hindi na tumatalag, yun po nalungkot. Kaya sana, lahat ng ating naririnig ay, kasi ito narinig natin, ito po ang pag-asa. Salita ng Diyos na magliligtas sa atin. Amen? Kasi sila ang salita. Siya ang kakaligtas. Ngayon, kung hindi, i-ignore natin ang salita, paano ka magliligtas? Na hindi ka naman naniniwala kay Kristo. Okay, so, ang pinakamagandang gawin talaga ng tao, sumunod. At hindi po mahirap sumunod, mga kapatid. Ewan ko bakit hindi ba nahihirapan. Wala bang mahirap at makita sa ano bang pinagagawa ni Lord? Okay, i-share mo ang salita, hindi naman sinabing magpastor kayo. Sinabi ba? Magpastor kayo lahat? Meron ba? I-share mo lang. Ano ba yung natutunan mo rito? Di ba tumato mo rin sa mga kakilala mo? O hindi naman mahirap siguro yun. Ang mahirap kung kasama ka ng 1 milyon. Hindi mahirap. Di ba? Hindi mo magagawa yun pa ng milyon yun. Pero yung i-share mo, and then, baguhin ang karakter, tayo natin yun. Palagay nyo. Kasi mayroon na tayong kapatid siyang pangalgan. May barong-baro. Patutuhin, pinagap. Matino na yan. So tayo magbago ng tao. Okay? Bakit? Kasi naririnig niya, kailangan ng tao magbago. Ayusin yung karakter. Kasi pag hindi mo inayos yung karakter mo, hindi mo kaputulog ng mga kapatid. Ulitin ko, wala tayong madadalang karakter lang. At bakit karakter? Kasi yan ang sabi po ng propeta, yung karakter mo ay yung ano. The soul is the nature of the spirit. So makikita sa karakter kung anong espiritu meron ka. Kaya kung ang karakter mo matino ang espiritu nandiyan sa iyo. Pero kung baliktad ang karakter mo, ibig sabihin, ang espiritu tagay mo, masamang espiritu. So makikita ang espiritu ng tao doon sa karakter. At yan po yung soul, yung karakter natin. Amen? Diyan makikita kung sino ka sa karakter. Kaya ang pinakamahalagang ayusin karakter. E ngayon, ang mahirap nito, ngayon pong araw, nagsalamin na naman tayo. Nakita na naman natin mga dumi natin. Kaya lang pagtalikod natin sa salamin, nalimutan mo na naman kung sino ka. Nalimutan mo na naman buong ka. Balik ka naman sa dati. Yan po ang masakla. Sabi ng propeta, ito yung disappointment na mangyayari sa tao. Ngayon disappointment, asang-asa ka, ligtas ka. Pero sa impyerno ka rin pagkanapunta. Sinayang mo yung pakikinig mo ng taon. Sinayang mo yung pagdalo-dalo mo dahil hindi ka naman maligtas. Dahil hindi nabago ang karakter mo. Napakahalaga po ng karakter mo, kapatid. At sana, dito kayo. Magulay-gulay po tayo ngayong kasi hindi po natin alam ang mga pwedeng nangyari. Ating bansa, sabi nga,
mismo ng isang senadora ay 7 malalaking missile ang nakukulang na sa Pilipinas. Binakit sila kung magpasimula ng digmaan sa ating bansa.